bonds na pinili mo. Bale, itong ginawa ko, itong gagawin ko ngayon, parang ano lang siya, summary, no? Pero meron din akong in-include na detailed explanation dun sa dalawang products na pinili mo. Mas maganda, syempre na, mapanood mo din yung detail. Pero, kung gusto mo muna ng overview, ito yon, no? Para mabilis lang ba? No? Para may idea ka. Okay, so unahin natin, ito si life insurance product. Sunmax link 100 nasa taas. Okay? So, ang na-decisionan mo, yung option 1 ay yung minimum kasi na coverage dito is 700,000. So, yun yung kinote ko sa'yo ngayon. Nakalagay dito sa face amount, ito kasi insurance coverage 350, pero makikita mo dito nagta-times 2 siya. Yan, so, times 2 ng 350, total 700,000. So, itong proposal na ito ay para sa 700,000 na life insurance coverage. Okay? Ito yung annual premium. Pag ginawa natin yung quarterly, dinivide natin sa 4. Ito yung nilalagay ko doon na 325,850 per quarter. Okay? So, isa-isahin ko, Leslie, ito. Isa-isahin ko to ngayon sa'yo, yung features ng Sun MaxiLink 100. No? Using yung proposal. So, first, ayun nga, ang life insurance mo ay 700,000. Tapos, meron tayong tinatawag na fund value. Ito yung katulad ng dati mong policy. No? Ang difference lang ngayon, Leslie, yung dati mo, ang coverage lang nun until age 88, ngayon until age 100 na. Kaya na iba yung pangalan. Dati FlexiLink pangalan ito eh. So, yung fund value, ito siya. No? Isa-isahin natin itong columns para mas maintindihan mo. So, ito yung policy year, kung year 1, year 2 ng insurance. Ito yung age mo. Okay? Ito yung premium na babayaran. And then may charges column. Iba-ibang klaseng charges yan. Basta lahat ng charges na i-charge sa policy mo ni Sun Life, nandyan sa column na yan. No? Pero malaking bulk dito ay insurance charge. Ibig sabihin, yun yung cost sa parte ni Sun Life na nagpa-promise siya sa'yo na magbabayad siya ng 700 sa beneficiaries mo in case something happens. No? So, ito yung cost nun. Okay? And then, ito na nga yung fund value table. May 3 column dyan kasi sa investment, hindi fixed ang kinikita pa iba-iba. Depende sa market. No? Kaya kung sakaling mababa daw, or average, or mataas. Yan, 3 column para may projection tayo. Kasi hindi natin sure kung alin dyan yung magiging actual. No? So, yan ang fund value. Every time na nagbabayad ka ng premium, every time nagbabayad ka nito, yung iba na-allocate dito, yung matitira dito, ini-invest dyan. Okay? So, every time nagbabayad ka, palaki yan ng palaki. Okay? Yan yung tinatawag na fund value. Pera mo yan. Yung isang benefit na nakita mo doon, feature is withdrawal. So, pwede mag-withdraw dito sa fund value anytime. No? Yun nga lang sa simula, kahit dito tayo sa average, maliit pa lang yung laman niya. No? Pero we don't recommend. I don't recommend. No? Pwede naman, kung kailangan mo, especially in cases of emergency, pwede naman yan. Ibalik mo na lang. No? So, ba't ko discourage mag-withdraw? Kasi mas maganda siya. Kumikita kasi yan over the long term. So, tingnan natin pag retirement age na 65. Yun ang mandatory age ng retirement sa Philippines. Ayan. No? So, mas malaki siya pagdating ng retirement. Gawin mo na lang siyang pandagdag sa retirement fund mo. Kasi kung nag-withdraw ka sa simula, hindi yan magiging kasing laki ng 358, 1 million, 1.8. Hindi ganyan. Mas maliit. Kasi nabawasan mo sa simula. Okay? Pero pwedeng mag-withdraw yung feature niya. Ngayon, meron ako nilagay doon na flexible payment. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, sa year 3, tight yung budget mo kunwari. Hindi ka makakabayad. May kailangan i-charge na 2,300 si Sun Life. O, tingnan natin yung fund value mo the previous year. Doon na tayo sa pinakamaliit sa 4%. Meron kang 6,900. So, pag hindi ka nagbayad, itong 2,300 doon kukunin ni Sun Life sa fund value. So, let's say, di ba, almost 7,000 ito minus 2,000, edi 5,000 pa natitira. O kung hindi ka ulit makakabayad ng susunod, kaya pa. Kaya pa ulit ng fund value, may 2,500 pa. Hindi ulit makakabayad, may 2,500 pa, kaya pa. Pero,
natira na lang 200 pesos after ng 3 years na hindi nagbayad. So, doon pa lang maglalapse ang policy. So, doon sa 3 taon na hindi ka lagi nagbabayad, halimbawa, insured ka pa din hanggat may laman itong fund value. No? So, yun yung isang ibig sabihin ng flexible payment. So, another meaning nun is, pwede ka magdagdag. Halimbawa, may extra money ka, nagbayad ka ng 15K instead of 13K. Yung extra na 2,000, mai-invest kay fund value, madadagdag doon. Mas lalaki din yung fund value mo in the future pagka ganun, no? Okay, so yun yung ibig sabihin ng flexible payment. Meron nakalagay doon na fund managers. Ibig sabihin lang, ito kasing fund value, may nagmamanage dyan na fund managers. Mas magaling kasi sila kaysa sa atin. So, kasi meron yung mga nagsastocks, baka nagsastocks ka din. Sila yung nag-iisip, ano bang company pipiliin ko, kailan ba ako bibili, kailan maganda, kailan mag-withdraw, parang ganon. So, dito, meron ng fund manager na gumagawa nun para sa'yo. Okay? So, yan yung features ng VUL. Okay? Yung life insurance. Punta tayo kay health insurance. Okay? So, ang benefits niya, ito yung major benefits talaga nito. Ito yung pang 500,000 na health insurance. Quarterly ay 4,687. So, ang major benefits niya talaga ito. No? So, kung ma-diagnose ng major illness, may list dito, mamaya papakita ko yung list, yung buong 500 ibibigay sa'yo para magamit mo for your medical treatment. Kung minor lang naman, 20% lang nun. So, 100,000 yung ibibigay sa'yo. Meron siyang cancer booster. Ibig sabihin, pag si insured, first time niya palang na-diagnose ng cancer, tapos biglang late stage ka agad, no? Malala ka agad yung cancer. Qualify dun sa cancer booster. May additional na 50% na ibibigay sa'yo. So, ang makukuha mo, di ba, 500 yung kinuha mo na coverage, plus cancer booster na 250. So, total of 750. Kailangan yan talaga sa cancer for chemotherapy and all. Okay? Kung sakali naman na healthy ka, hindi ka nagkasakit, yung 500,000 magiging life insurance para sa family mo ulit. Okay? So, meron makakakuha nung 500,000. May makikinabang talaga nun. Okay? O, ito yung listahan ng illness. Explain ko lang to quickly. Dinivide into major and minor at kinategorize into groups. Heart, cancer, liver. No? So, anong purpose ng grouping? So, ito alam mo na yung major and minor. Magkaiba sila ng amount na ibibigay sa'yo. Pero itong grouping ng sakit ito, heart, cancer, liver, ganyan. Yung minor critical illness, pwede ka mag-claim up to 4 times. Pero dapat ibang group. So, kunwari, nag-claim for pacemaker insertion, okay? Makakakuha ka ng 100. Tapos, nagkasakit ulit, cancer naman, okay, plus 100. Pero kung nagkasakit ulit, defibrillator insertion naman, hindi na yun covered kasi naka-claim ka na once sa heart-related. So, yun yung purpose ng grouping. Okay? And then, yun talaga yung pinaka-main benefit. So, meron lang maliliit na benefits pa. Para sa 500,000 coverage, merong hospital income benefit na 625 per day. As long as ma-confine ka sa illness na nakalista, qualified ka dito per day of confinement. Pag nakalabas sa ospital, bibigyan ka ng 5,000. May home recovery, no? Kasi kahit makalabas tayo ng ospital, may gastos pa din yan. May medication pa, may recovery nga. So, magkano yung makukuha kalahati nito, which is 312 pesos. Gano'n ka katagal makakakuha kung ilang days ka din na-confine. Palliative care, ano kasi ito yan yung pain reliever or pain killers, ganyan. Mostly, kailangan yan ng mga cancer patients. Yung terminal na hindi na talaga matreat, ito yan. So, may allowance na 50,000. Okay? Tapos, kung nag-qualify sa cancer booster, lahat ng ito, yung amount yan, plus 50% ulit. Okay? So, pinaka-important lang na kailangan na reminder is, once ma-approve itong health insurance, halimbawa, nag-apply ka, na-approve na,
simula nung date na yon plus 90 days bago pa pwedeng mag-claim, if ever lang naman, no? Kung bakit nagkasakit. Kasi pag within 90 days nagkasakit, ang assumption kasi may pre-existing condition, so hindi covered pagka ganun. Okay? Pero, so yun basically yun yung health insurance. Pero Leslie, I really recommend that you still watch yung detailed explanation ko kasi marami ako din discuss doon na exclusions. Basta lahat ng detalye na kailangan. Syempre, bago tayo kumuha ng kung ano man, maganda na intindihan natin. So, ito lang parang quick preview lang sa'yo. Okay? So, tapos may makikita ka doon na riders. No? Pasadahan natin yung riders. So, yung una, si accidental death, dismemberment, and disablement. Ibig sabihin yan, syempre, ang cause of death is accident, yun na yun. Additional 350. So, kung dun sa life insurance, meron kang 700 plus 350, 1,050,000 makukuha ng beneficiary. Dismemberment, naputulan. May listahan yan, may table yan. Kung naputulan ng daliri, ito yung 10% ng 350. Kung naputol yung paa, buong paa, edi mga 20% ng 350. May ganon, no? Pag naputulan. Disablement, in case na totally disabled, kung na paralyze ka lahat, na stroke, halimbawa, no? So, bibigay sa'yo yung 350 in installment, no, for 10 years. Para may allowance ka. Okay? Siyempre, pag na-disable tayo, hindi na tayo makakapag-work, kailangan natin ng money. Yun yung purpose. So, actually, mahalaga to. No, minsan kahit naman ako nung bago ako, na-disregard ko siya. Pero, simula nung nagka-client ako na, mutik na kami makaklaim nito eh. No, kaya lang namatay kasi siya before the 6 months waiting period. So, yan. Yun na siya na comatose. Okay? So, mahalaga yan. Total disability benefit, ang ibig sabihin nito, in case ma-disable, hindi ka na pagbabayaran ng premium mo. Si Sun Life na yung magbabayad para sa'yo. Ang purpose kasi yan, gusto ma-insure ng company na mag-benefit ka dun sa kinuha mo. Kasi kunwari, 5 years ka na nagbabayad, tapos yun nga, na-disable, di nawalan ng work, nawalan ng money, hindi nakabayad. Sayang naman yung policy na sinimulan mo. Hindi ka na makakinabang kasi maglalap siya. No, yun yung importance nito. Critical illness. Ito, 36 illnesses ang cover nito. Yung health insurance, 114, I think, illnesses, no? Mas konti lang ito, mas mura din siya, no? So, kung tight ang budget, pwede rin ito, idadagdag mo dun sa life insurance, no? Pero kung kaya ng budget, mas maganda, mas maraming coverage, at mas marami ding benefit, syempre, yung isa si Fit and Well, okay? Pwede rin ito pandagdag, no? Kukuha ng Fit and Well, pwede ka budget, dagdag, critical illness naman para mura-mura, okay? Hospital income benefit, pag na-confine sa hospital, may allowance ka na 1.7 per day, no, of confinement. Hanggang yan, maximum of 1,000 days per illness. Kunwari, dengue, na-hospitalize ka ng, 2024 dengue, 5 days. So, bawas na yun sa 1,000 days, 995 na lang. Kunwari, 2030, na dengue ulit. So, 995 na magsisimula. Yun yung ibig sabihin ng 1,000 days per illness. So, each day of confinement, yun ang limit per illness. Okay? So, ganyan din yung ibig sabihin pag nung riders dun sa Fit and Well, parehas lang naman sila. Okay? Sige, so yun lang, Leslie. Binila kita ng quick preview, no, para may idea ka dun sa dalawang options na pinili mo. Kasi di ba may mga questions ka kasi last time. So, sabi ko, maganda talaga ma-refresh ka din. Okay? So, pag may question ka, no, just let me know. Thank you, Leslie.